Pang Hilonggo. Please subscribe And like. and share. Grabe naman ito mga kababayan. Tiyak iiyak na naman po at iinit na naman ang ulo ng mga DDS sa ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At siyempre sa lahat nating mga kababayan, sa lahat na Pilipino, ma-DDS ka man, anti-Marcos ka man, good news ito para sa inyong lahat. No? Kahit magagalit kayo, pero good news ito para sa inyong lahat. Sa lahat nating mga kababayan, ang balita natin ngayon, Pangulong Bongbong Marcos, inauguration of the Region 1 Medical Center Cancer Institute, Dagupan City, Pangasinan. Meron ng Medical Center Cancer Institute sa Dagupan City, Pangasinan. Grabe naman pala talaga ang ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Mga DDS, paano ba yan? Nagawa ba yan ng amo nyo? Ng idolo nyo? Nung panahon nila? Wala. Naisipan ba nila yan? Hindi. Ngayon, yung sinasabi yung walang alam si BBM, weak leader, yan ang weak leader na mas maraming alam at maraming ginagawang tulong para sa sambayan ng Pilipino. Ito, pakinggan nyo ang mensahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi sapat na nasa kamay nilaan lang ang pagamutan. Hindi sapat na sa Maynila lang ang pagamutan. Mga kababayan, grabe talaga mag-isip ang ating Pangulo. Totoo naman kasi yan. Ang ating mga kababayan, kapag may mga ganitong sakit, cancer, hindi na pwede pumunta ng Maynila. Meron na mismo sa mga probinsya nila, katulad na lang ng probinsya ng Dagupan, Pangasinan. Diba? Meron na silang Medical Center, Cancer Institute. Grabe naman talaga si BBM, no? Tuloy natin. Kailangan natin ilapit ang serbisyo na ito. Kailangan ilapit ang serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. At ito po ang ginagawa ngayon ng ating Pangulo. Kaya nagtayo siya ng Medical Center sa Dagupan City, Pangasinan. At hindi lang yan, maraming mga medical center pa ang itatayo ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa buong bansa. Mga DBS. Ayan na ha. Palibasa kasi nung unang upo pa lang si BBM nung 2 taon, 1 taon. Hinahanapan na kagad nila ng kung ano nagagawa ni BBM. Siyempre, hindi naman agad-agad yan eh. Ito nga sa bigas, sabi nga ng ating Pangulo, may proseso. Bakit napababa natin ang presyo ng bigas? Inabot ng 3 taon bago napababa. Kasi maraming nakaupo pa. Pagdating ni PBBM, pag-upo ni PBBM, maraming tiwali na mga nasa gobyerno na kailangan pang linisin. Diba? Nilinis lahat ng ating Pangulo yan. At ang pagtulong niya sa mga magsasaka, isa na yun. Kaya bumaba din ang presyo ng bigas. Tuloy natin. Noon pa man, sinabi ko na, kahit anong ganda ng ating ekonomiya, kahit gaano karami ang trabaho o taas ng sweldo, hindi ito nararamdaman ng ating mga kababayan kung may iniindang sakit. Grabe talaga ang ating Pangulo, mga kababayan. Yan bang sinasabi ni Vice President na walang alam? Na may presidente tayong walang alam at hindi pinapakinggan ang hinaing ng mga Pilipino? Yan ba yan? O kabaliktaran? Nung panahon ng ama niya, hindi man lang pinapakinggan ang sambayan ng Pilipino. Diba? Mga kababayan, inaugurasyon yan
ang ating Pangulong Bongbong Marcos nag-inaugurate ng Medical Center Cancer Institute sa Dagupan City, Pangasinan. Grabe. O, tuloy. Kaya tayo po ay nakatutok sa pagsasaayos ng papalakas ng ating healthcare system. Para sa bawat pasyente, mga magulang na nagdadasal, mga anak na umaasa na pagalingin si nanay o si tatay, hindi po kayo nag-iisa. Kaagapay ninyo kami sa laban na ito. Sama-sama tayong magpagaling at magtatagumpay. Grabe mga kababayan. Talagang nakaka-proud pag may mga ganitong mga nasa gobyerno na talagang nandyan sila para suportahan at tulungan ang ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong, lalo-lalo na pagdating sa mga medical. Alam nyo ho sa lahat nating mga kababayan, sa lahat po nating mga kababayan na ito lang ang masasabi ko ngayon sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ginagawa niya po ang lahat para matulungan tayong mga Pilipino. Ginagawa niya ang lahat para mapagaan ang buhay nating lahat. No? So hindi naman agad-agad yan eh. Lahat yan may proseso. Naranasan na natin yan. Bago siya maupo, 90 per liter ang gasolina. Ang bigas, 60 plus na rin. Diba? Oh, ang gasolina, biruin nyo, talagang tinapyasan niya. Kaya ngayon, grabe. Halos kalahati ang nabawas sa presyo ng gasolina. Diba? Nung maupo siya. Oh, kung di magaling si BBM, hindi alam ni BBM yan. Kung sila pa rin yan, ako, baka ilan na kaya ang presyo ng gasolina kung sila pa rin. Diba? Ako sasabihin ng mga DDS, may bangag tayong presidente, walang alam. Diba? Yan kasi ang narrative nila para bulagin ng tao. Dito naman ng iba, todo naman paniwala sa sinasabi nila na may bangag at adik tayong presidente. Alam niyo naman sa sarili niyo kung ano ang ugali ng bangag at nag-a-addict na tao. Alam nyo yan. Mainitin ng ulo, palamura. Alam nyo yan. So, siyempre, nakakasalamuhay nyo. Oh, alam nyo yan sa sarili nyo. Si BBM ba, nakita nyo nagmura, may sinaktan, o kahit na nanakit ng damdamin ng iba, di ba wala? Hindi nga siya nagsasalita hindi nga siya nagbibitaw ng mga masasamang salita eh. So gusto niya nga unity, gusto niya nga ng pagkakaisa. Kaya kahit anong paninira nila, smile pa rin. Ang presidente natin, tumatawa pa rin. Diba? O, ganyan dapat kasi ang presidente, hindi na kapag ka may nanira sa iyong kababayan mo, sinasagot mo kaagad. Diba? Ginagantihan mo kaagad. Hindi ganyan ho ang presidente natin. Tingnan nyo, mga DDS, pikon na. Kasi hindi sila pinapansin ni BBM. Focus si BBM sa trabaho niya. Darating ang araw, makikita naman ang sambayan ng Pilipino ang ginagawa ng presidente. Yung mga DDS, hindi na ako umaasa dyan na makikita pa nila yan. Piring mo yan sila eh. Kahit nakikita na ho nila yan na may project ang ating presidente, hindi pa rin nila paniniwalaan yan. Diyan sa may Maynila, sa may Esplanades, nakikita nyo lang, maniwala kayo na walang DDS na pupunta dyan. 2023 lang po yan nag-start. At si First Lady po ang dahilan. Pero ayaw nila kasi kay Duterte daw yan. Research nila, gano'n lang yan, kung kailan nag-start. Madali. Para maniwala sila. Research nila kung kailan nag-start yan, Esplanades na yan. Diba? Tuloy lang, ating mahal na Pangulo. Nandito lang kami na naniniwala sa magandang hangarin mo para sa bansa. Maraming salamat at magandang araw. Thank you.